balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapunuan, alas 6:02 na umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Umaasa po kami sa nahoy na sa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.10 FM sa Cotabato City, DXMY 90.10 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook, live na rin tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Straight to the point. Ating text line 0950-032-7332, 0950-032-7332 mga kasama. Weather Report. Sa kalagayan po ng panahon mga kasama, isa pong low pressure area ang binabantayan ngayon mga kasama ng Pag-asa base po sa data na nilabas as of 3 a.m. Ang nasabing low pressure area ay namataan 495 km east ng Surigao City mga kasama. Ngayong araw, ang malaking bahagi po ng bansa, of course, kabilang tayo sa Mindanao, sa Bangsamoro Region, makakaranasan ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papaw rain, may mga isolated rain showers at thunderstorm. Ituduluto ng umiral na localized thunderstorm. Posible po yung mga flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas tayo ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura ngayong araw nasa pagitan po ng 25.5 degrees Celsius hanggang 33.6 degrees Celsius mga kasama. Sunrise 5:30, lulubog naman 6:29 mamayang gabi. Weather Report. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning. Kumusta po kayo? It's a Monday mga kasama, huling Lunes para po sa buwan ho ng Hunyo 2026. Straight to the point. Kumusta po inyong umaga mga kasama? Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan, back to work. After nga po ng weekend, balik po sa eskwela, balik po sa mga opisina. Straight to the point. Sa mga bibiyahe pa, papunta ho ng kani-kani ng mga areas, yung mga nasa labas ng Cotabato, babiyahe po pasok ng Cotabato, ingat po kayo. Straight. Sa pagmamaneho, ingat po kayo sa inyo po mga biyahe ngayong araw mga kasama. Straight to the point. Tulad doon ang dati, ang dami mga usapin, dami tayong mga balita, kaganapan, mga pangyayari ho sa nakalipas na 24 oras. Atin hong bibigyang pansin. Ngayon pong umagang ito, umaga ho ng
Monday. Straight. Ulitin ko, June 29, 2026 mga kasama. Straight. To the point. At dalawang tulog na lamang. Straight. To the point. At papasok na po yung buwan ng July. Straight. To the point. Ang dami yung mga usapin, pasadahan natin mga kasama. Ilan po sa mga pangunahing usapin muna mga kasama bago po sa mga usaping lokal natin. Straight. Update tayo dahil comes July ay aasahan yung pagsisimula mga kasama ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Straight. Pinaka-latest rito mga kasama, binabanggit po na tinitingnan ng Senado yung shorter trial, mas mababang panahon ng pagsasagawa ng impeachment trial sa kaso po ni Vice President Sara Duterte mga kasama, dahil yung original na schedule o plano sinasabing aabot daw ho ng 8 o 7 to 8 months. Kung sisimula ho ng July, Straight. magbibilang ho tayo ng 7 to 8 months mga kasama. Straight. To the point. So kailan ho yan matatapos ang 7 to 8 months na yan? Ito po yung naging payag ho ng Senado. Nang sa ganon ay magkakaroon pa ng enough na oras yung Senado, Legislative Branch, para po sa mga important measures na kanilang gagawin. Kabilang ho riyan yung 2027 National Budget mga kasama. Straight. To the point. Ayon ho kay Senate President Sherwin Gatchalian, dahil maliban na po sa impeachment trial na kanilang pagkakabalahan simula po July 6. Straight. To the point. July 6, first Monday, next Monday na pala. First Monday of July mga kasama. Straight. To the point. Yung Senado rin na po mga kasama, inaasa magsisimula na rin po sa deliberation ng proposed 2027 national budget. At posible na po na ito po ay gagawin sa buwan ng Agosto. Straight. Then kabilang rin daw po sa kanila pong magiging pagkakabalahan mga kasama, dahil ito'y umali na ho ng kayot ka ng mga panawagan, Straight. yung posibleng pag-amenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Straight. To the point. Yan ho yung sinasabi ho ng Senado, at base po sa kanilang timeline, Straight. 7 to 8 months yung impeachment trial na inaasahan daw pong matatapos sa buwan ho ng Pebrero ng susunod na taon mga kasama. Straight. To the point. Yan ho yung Straight. pinaka-latest na pahayag ho ng Senado. And ayon ho sa Senado, ayon ho rito, ay kanilang kukonsultahin, ayon po kay Senate President Gatchalian, kukonsultahin po nila yung prosecution and yung defense para po sa mga posibilidad na mapababa yung panahon ng trial o yung buong proseso mga kasama. Straight. Ano? To the point. Aniya ay pwedeng i-consider Straight. ng magkabilang parties yung pagtapyas sa number ng mga witnesses, dahil lumalabas napakarami ho yung mga witnesses mga kasama Straight. na ihaharap ng magkabilang panig. Straight. To the point. Meron yung binabanggit na mahigit 50 yung witness ng prosecution o ng prosecution Straight. na witness din ng depensa mga kasama. Straight. Aba, To the point. may dalawang witness na gagamitin ng magkabilang kampo. Straight. To the point. Dahil binamagid ni Gatchalian na kanyang tinukoy yung nasa 10,000 pieces of evidence. Talaga dami 10,000 pieces of evidence mga kasama na minarkahan nung isinagawa yung pre-trial conference. Straight. To the point. Pero binabagit niya sa kabila po ng sobrang tight schedule mga kasama, yung impeachment trial ay talagang pasisimulan as scheduled on July 6, first Monday ng Hulyo. Straight. And then yung both parties na rin po mga kasama ay binigyan po ng 3 araw para i-file yung pong kanilang mga respective comments
sa pre-trial order, mga kasama. Straight to the Yan, point. magiging busy tayo niyan, magiging busy ang lahat niyan comes July 6. Straight. Ano kaya yung pong inaasahan natin Straight to sa the point. pagsisimula po ng impeachment trial, mga kasama? Abangan ha, magiging kaabang-abang yan, mga kasama. Straight to the point. Samantala, sa iba pa mga usapin, lipat tayo ng lokal na mga usapin, mga kasama. May mga sinusubaybay na tayong mga insidente. Dito po sa ating kapaligiran, may ng konti sa kabunuan ng ating programa ay atin huyang tatalakayin. Straight. Kahapon ay malungkot tong ibinalita, mga kasama, ng pamunuan po ng More Islamic Liberation Front, yung pagpanaw ng secretary ng MILF Central Committee, mga kasama. Straight to the point. Itong na miyembro din po ng Parliament, Member Parliament Harun Abbas, mga kasama. Straight to the point. At kilala bilang si Muhammad Amin Straight. ng MILF. Nasa linya ho natin, maki-update po tayo, mga kasama. May kinalaman po sa nasabing usapin, dagdag ng mga information, may kinalaman ho rito. Nasa linya natin Straight. ang totoong tagapagsalita ngayon ng More Islamic Liberation Front, Engineer Muhajirin Ali, para po sa dagdag ng mga information. Magandang morning po, Engineer Ali, sir. Live po kayo sa DXMY, Sir Erwin Kabilbigan po. Yeah, magandang umaga rin po at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa inyo po at sa ating tagapakinig. Opo, unang-una po yung aming pong pagpapaabot ng pakikidalamhati sa pagpanaw po ni Muhammad Amin or Member Parliament Harun Abbas, Engineer, sir. Yeah, oo. Ikinalulungkot ho natin yung pagpanaw ho ng aming kasama po sa MILF Central Committee at kasama po sa Member of the Parliament ng BARM sa ngayon, si MP Harun Abbas o si Muhammad Amin. Minsan kilala po sa ang tawag po namin ay si Maparoni. Kahapon po ng umaga, no? At galing ho sa Davao, and then pagdating ng hapon po ay nailibing ho siya. Opo. Engineer, sir, kung mamarapatan po ninyo para po sa kapakalan ng ating mga tagapakinig at nag-aabang dadag mga information, may kinalaman ho rito. Ano po yung dahilan ng pagpanaw ni MP Harun Abbas, Engineer, sir? Yeah, yung detalye ay hindi ko rin po alam, pero it's health related na ikinamatay po. Siya po'y pumanaw, sir, sa isang pagamutan sa Davao City. Tama po ba yung information? Opo, isang pagamutan po sa Davao City. So, from Davao, inuwi ho siya sa kanyang tahanan. I understand, dito po sa Cotabato City. And kahapon din po, nahatid daw siya sa kanyang huling hantungan. Saan ho ito? Opo, kahapon din po ng hapon sa kanyang home barangay dito sa Cotabato City sa Lugay-Lugay po. Doon na rin ho siya nilibing, sir? Opo, doon na rin ho siya nailibing. Opo. With this development, ano po yung malaki yung kanyang papel sa Central Committee? Ano po yung impact po nito sa pamunuan ho ng MILF, Engineer, sir? Yeah, siya ho yung naging secretary po ng aming Central Committee. Kung sa BARM po yan ay kalintulad po ng Cabinet Secretary. Siya ho ang secretary namin. With this, siyempre, matagal-tagal na rin po siyang naging secretary ng Central Committee, no? Kasama pa ho ng tatay ko, si Baparoni, si Muhammad Amin. And then with this development, magkakaroon ulit kami ng adjustments and possible na pag-usapan po namin sa Central Committee yung naiwanan niyang position po. After the incident, since kahapon nga po ito, kailan po itinakda ng MILF yung on Central Committee yung pagpupulong, mag-convene para po pag-usapan po itong situation ito, Engineer, sir? Yeah, wala pa pong
schedule ng Central Committee. But rest assured na isa ho ito sa magiging paksa ng pag-uusapan namin. In the event na we will be able to schedule another round of the Central Committee meeting po. Temporarily, may kautusan mo ba sa Central Committee? Sino mo na yung aakto sa mga iniwang responsibility ho niya, sir? Yeah. With the current structure na meron kami, may mga support staff po yung secretary ng Central Committee. So, possible po na one of those support staff na naka-assign doon sa opisina na yon ng ahalili sa trabaho ng secretary ng Senate. I see. Oh, kailan ho siya, sir, nagsimulang ma-ospital? Engineer, sir, kung may information po kayo, bago siya pumanaw kahapon ho ng umaga? Yeah, kung maalala mo, nung nagkaroon kami ng Central Committee meeting and even the UBJP meeting in Davao, binisita na rin po siya ng aming Chairman Murad, and even yung first Vice Chairman po namin si Sir IQ, binisita rin po siya sa Davao during those times. So, I think yun ho yung mga panahon na dinala na ho siya sa Davao from Cotabato City. I see. At to what age po pumanaw po si MP Abbas, Engineer, sir? Yeah, ang sabi ho ng mga kamag-anak, dahil nandun ho ako nung inilibing na ho siya, ay around 75 I see. So, years old. apo, kabilang ho siya sa mga personalidad na nagtatag nitong MLF nang humimulay po ito sa MNLF, Engineer, sir? Opo, isa ho sila sa mga pioneering po ng MILF from the MNLF po. I see. Okay. Opo. With this development, pangyayaring ito, ano po yung mensaheng nais pong iparating ng MLF Central Committee sa mamamayang Bangsamoro, Engineer, sir? Yeah, nananawagan again, paulit-ulit po tayong manawagan sa ating mamamayang Bangsamoro na ang MILF po ay even pumapasok po tayo sa isang sitwasyon na samut-saring challenges po ang inaatupag natin. Rest assured po na magiging matatag po ang MILF at yung mga ganitong sitwasyon ay expected o kaya normal ho sa tao na mangyari po ito, at hindi lang natin alam ay kung kailan, but with this, haharapin ho natin ito. May mga bagay na unexpected na most of the time madalas mangyari. Ganito rin ho yung nangyari sa amin last time. So Barma, sa kasamahan naman po namin sa Barma, ang aming speaker po, Speaker Balindong. Mukhang yung may importanteng personalities po ay mukhang dahan-dahan na ho sila, at nasa 70s naman po yung edad nila. But rest assured na ang MILF ay matatag na harapin ito, at marami pa naman po ang tinatawag nilang second liner na hahalili po sa liderato ng ating organization. Isang bagay na lang po, Engineer, nais namin malaman yung komento po ng MLF Central Committee. Doon ho sa isinakatuparang peace rally last Wednesday na ang peace rally na inorganisa po ng iba't ibang organization na bilang pagsuporta sa MLF, bilang pagsuporta sa peace agreement, Engineer, sir. Yeah, at tayo'y lubos na nagagalak doon sa naging resulta po nung rally na yon. It was really a multi-sectoral civil society-led engagement, at nakita naman po natin yung support ng maraming mamamayan nating Bangsamoro, at nakilahok na rin po yung ating ilan sa ating mga membro at ang ating kasamahan sa
political party, ang United Bangsamoro Justice Party. At yan naman po ay karapatan ng bawat mamamayan na may pahayag yung kanilang saloobin. Especially na sa ngayon ay nagiging very challenging na rin po yung tinatamasa natin sa ating pagpapatuloy ng implementation ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kaya malamang na yun yung mga bagay na ipinarating ng ating mamamayan na dapat naman po talaga ay seryosohin ito at hopefully magkakaroon na tayo sana ng very concrete moving forward po ng ating implementation dahil sa ngayon nga po ay mismo even yung aming counterpart po sa GPH panel ang chairman nun ay and including the members ay hanggang ngayon na wala pa pong na-appoint. So mukhang hindi maganda yung messaging na ipaparating po nito sa amin at sa ating mamamayan. Ayun. Engineer, kami po nagpapasalamat ng marami, sir, sa mga information na binahagi po nyo sa ating mga tagapakinig and sa oras na binahagi po nyo sa DXMY ngayong umaga. Again, sir, Engineer, salamat po ng marami. Good morning po sa inyo, Engineer. Yes, salamat din ng marami. Again, magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po. Salamat po ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan ang spokesperson Straight to the point. ng Moro Islamic Liberation Front, Engineer Muhajirin Ali. Update natin mga kasama, dagdag na information. May kinalaman nga po sa pagpanaw kahapon ni Member Parliament Harun Abbas Straight. na kilala bilang Muhammad Amin. Siya po yung umaaktong sekretary ng MLF Central Committee. Pumanaw siya sa isang pagamutan sa Davao City kahapon dahil nga po sa karamdaman mga kasama. And kahapon rin po naiuwi siya and nilibing na Straight. mismo dyan sa kanyang lugar sa isang barangay dito po sa Cotabato City mga kasama. Straight. And binabanggit po ni Engineer Ali for the meantime, wala pang dahil kahapon ito nangyari magtutak na po yung Central Committee ng MLF ng schedule para mag-convene sila and pag-usapan itong bagay ito, yung posibleng pagpipili naman ng kanya magiging kapalit sa iniwang pwesto. For the meantime, binabanggit ni Engineer Ali yung mga aakto sa kanyang iniwang mga tungkulin Straight. ay pangangasiwaan ng kanyang team, ng team ni MP Abbas, mga kasama, yung mga next in line sa kanya para tuloy-tuloy po yung mga trabahong kanila pong ginagampanan. Straight to the point. Okay, mga kasama, tumpak nating oras sa buong kapuluan, 6:25 na po ng morning. Straight to the Sa ating pagbabalik, marami pa mga usapin mga kasama, atin pong bibigyang pansin na may sinasabing vehicular accident na nangyari po sa Cotabato City. straight. May buhay na nasawi. Meron din nangyari sa bahagi po ng Dato rin Sinsuat. May nasawi rin. Straight to the point. Kakalungkot ho ito. And may drug operation ay sinakatuparan dyan po sa Maguindanao del Norte. Malaki-laki po yung volume ng droga. Nasa 13 million. Straight to the point. Yung nakuha mula po sa mga naaresto mga drug personality mga kasama. Yan at iba pa mga usapin. Tatalakayin natin sa kabanuhan ng ating programa mga kasama. Straight. Oras 6:26 ng umaga. Standby muna. RMN. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tan 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 ganado na na na. Made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tan. Abangan ng refreshing Tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naay sipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, uy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin, 6:30 na po ng morning. Tuloy tayo mga kasama sa ating programa. Today is Monday. 29 ho tayo sa buwan ng Hunyo 2026. Straight to the point. Morning muna sa mga FB viewers natin kay Dara Ayaw from Metro Manila, Janet Vincent Samson, good morning. Jennifer Maningula Minted ng Nabilan Awang 2, Ashley Kudarat ng Barangay Damatog, Northern Kabuntalan, magandang morning. Kay Abdul Raj ng Tinimbakan, Basilan, good morning. Sumulod Umanya Sinsin, morning. Mga katrabaho nyo sa Yaping Chong, yung mga Yaping Chong girls, magandang morning po sa inyo. Kay Serapon Maghanoy ng Dabdab RH2. Kay Dato Teng Latib, good morning sir. Diyan sa Poblasyon 1, good morning. Black Hawk Ala, good morning. Ohida Akan Mamalapat, magandang morning. Bangsamoro Ismail ng RH3, good morning po sir. Aymar Panalangin, morning from Riyadh. Good morning po sa inyo. Aida Usman, okay, watching from Riyadh. Okay, sige. Good morning ha. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa, mga kasama. Straight to the point. Ito para sa mga mommies natin, narito na ang Lampin na Pants Diaper Mega Dry Day or Night at kaya ho nitong tumagal na hanggang 12 oras. Hygienic safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper Mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drugstores nationwide. Straight. Oy, sa mga nanay, mga mommies and mga kids. Ano ho? Mga nanay, mommies and kids. Straight. Healthy mommies and healthy kids. Straight to the point. Ihanda daw yung mga sarili mga kasama dahil anytime sisimulan na ho natin yung pong ating Straight. pagpili
Straight. ng mga lalahok sa Milo Extra Challenge. Straight. To the point. Milo Extra Challenge comes sa July. Malapit na ho yan. Sa July ho mga kasama, iarangkada ho yan. Straight. Ngayon pa lamang ihanda mga mamis To the point. na may malusog na pangatawan and mga kids. Straight. To the point. May malusog na kids. Yung bata ay 8 years old na pataas hanggang 12. Straight. Dapat partner si mommy at saka si kids. Straight. Yung kids pwede babae at lalaki. Ano? To the point. Lalaho ko kayo sa Milo Extra Challenge mga kasama na organisahin po ng DXMO. Of course, partner na rin yan To the point. ang Milo Energy Drink. Ano? Straight. Schedule yan on July. Straight. Oro ng konti, maestro. Oro ng konti. July Straight. To the point. 10 and 11. Straight. To the point. Ano? Yan ho yung schedule natin Straight. para po sa Milo Amazing Race. Para extra challenge. Straight. To the point. Ano, nagkakawin natin dito po sa Cotabato City and yung pong mananalo, tatanggap po ng limpak-limpak na papremyo mga kasama. Ano? Abangan na lamang po yung mga advisories sa radyo and sa ating pong social media page para updated ano po yung gagawin ni Mami at ni Kids. Ano? Para po maka-join dito po sa ating amazing race na gagawin mga kasama. Ulitin natin, meron pong malaking premyo yung at stake dito po sa nasabing contest mga kasama. Ano? Mommy and kids. Mommy and kid. Pwedeng son, pwedeng daughter yung kanyang isama dito po sa ating patimpalak na gagawin. Straight. To the point. Sino kaya yung pong magiging kauna-unang winner Straight. sa amazing race ng DXMY? Straight. To the point. Mayroon pong malaking premyo nag-aantay po para sa inyo. Straight. Okay? To the point. So again sa mommy, na healthy mommy and healthy daughter or healthy son. Straight. To the point. Ano? Maghanda na ho kayo. Pag sabi itong healthy, yung talagang dahil physical activity ho ito, Straight. talagang dapat healthy. Dahil mapapatakbo kayo rito, talagang papawisan kayo. Straight. To the point. Contest ito, talagang maganda to. Straight. To the point. Again, healthy mommy and healthy son, healthy daughter. Ihanda yung sarili ho ninyo Straight. para po sa ating contest. Straight. Okay? To the point. This July, arangkada ho yan this July mga kasama. Straight. To the point. Tuloy tayo, 6:35 na po ng umaga mga kasama. Straight. To the point. Straight. To the point. Tuloy mga kasama sa ating programa ngayong umaga, kahapon po dyan po sa bahagi ng parang sa lalawigan po ng Maguindanao del Norte ay nagkasapo yung mga elemento ng PIDEA ng drug operation Straight. na nagresulta para po masabat ng mga ito yung pong nasa malaki-laki ito. Straight. To the point. 2 kilo ng suspected shabu. Straight. To the point. Sa drug suspect na kanilang naarasto mga kasama sa bahagi ng barangay Sarmiento, dyan po sa parang Maguindanao, yung kilala sa tawag na landasan. Straight. To the point. Naarasto yung suspect mga kasama, isang 42 anyos na sinasabing residente na po ng Sheriff Aguac sa Maguindanao del Sur. Straight. To the point. Base po sa nilabas na ulat po ng PIDEA bar mga kasama, ito na pong kanilang naaresto, isinasabing sangkot. Sangkot umano sa malaking bentahan ng illegal na droga
sa probinsya ng Maguindanao Sur and Maguindanao Norte, maging dyan daw po sa bahagi ng probinsya ng Cotabato, mga kasama. Straight to the point. Ano? Sa operasyon kahapon, sinasabing na-recover ng operating team yung 2,000 gramo ng suspected shabu na nakasilid sa plastic Chinese tea bag. Straight to the point. Plastic Chinese tea bag, mga kasama. Ito yung madalas na binabanggit rin ng PIDEA dahil base po sa mga ebidensyang kanila nahuhuli, nakasilid sa plastic sa tea bag, Chinese tea bag, nagpapalakas sa kanila pong paniniwala na yung mga drogang nasasabat, mga kasama, ay nagmumula po sa ibang bansa. Nagmumula in particular sa bansang China. Ano? And dito pong droga ito nagkakalaga ho ng 13,600,000 pesos. Straight to the point. Ano? Kahapon na-recover din po yung buy bust money. Ano? Yung meron po doon sa buy bust money, meron pong original money and meron po mga fake na 1,000 peso bill na ginamit to sa nasabing transaksyon, mga kasama. Ano? 13,600,000 pesos worth. Straight to the point. Ganito kalaking halaga ng droga, parang pasimple na lamang na Straight to the point. tinatransport. Straight to the point. Then Straight to the point. ano na ginagawa nitong mga individual na nagpapakalat po ng illegal na droga. Straight to the point. Nabawi rin po ng mga otoridad kahapon sa kanya yung ginamit po niyang service vehicle, mga kasama. Kudos sa pamunuan po ng PIDEA Bangsamoro Region sa matagumpay na pagkaka-apprehend dito po sa nasabing drug suspect at pagkakabawi po sa ganun kalaki na o ganun kadami na mga droga. Dahil kung hindi ho yan napigilan, mga kasama, nako, Straight to the point. maraming utak na naman. Straight to the point. Maraming utak naman yung masisira, mga kasama. Straight to the point. Ano, pag yan ho ay naipakalat Straight. sa ating mga pamayanan. Straight to the point. Sinusubukan din natin maka-establish ng contact sa ating pong mga otoridad. Meron pong vehicular accident na nangyari dito po sa bahagi ng Dato Rinsinsot, Maguindanao del Norte, involving isang motorcycle with sidecar. Ito, payong-payong, at isang earth truck. Ano, na nangyari kahapon bandang 1:00, mga kasama, na ikinasawi ng ikinasawi ng driver ng motorsiklong may sidecar. Straight to the point. Ano, yung naging biktima, certain Ali Pascual Saga, 29 anyos, mga kasama. Samantalang payong-payong ito. Payong-payong pala to. Straight. Samantalang dalawang iba pa, yung mga pasahero, nagtamuho ng matinding pinsala, mga kasama, na ngayon po'y nagpapagaling sa pagamutan. Pang-ilang insidente na ito. Dito sa kahabaan ng Cotabato Jensen Highway, particular dyan po sa bahagi ng Dato Linsinsuat, involving mga payong-payong. Straight to the point. At ilang buhay na rin po yung nalaga sa mga nangyaring aksidente sa lansangan. Meron din dito sa bahagi ng Cotabato City. Sinusubukan natin maka-establish ng contact sa ating traffic enforcement unit sa isang incident rin ng vehicular accident nitong weekend, mga kasama. Straight to the point. Sinasabing meron ding buhay na nalagas. Straight to the point. Straight to the point. Nakakalungkot itong mga aksidente sa lansangan. Ingat sa mga driver, Straight. mga motorista. Straight to the point. Ingat dahil mga payong-payong, nako.
Straight. Yung mga payong-payong kasi not designed na tumahak sa mga national highways. Dahil yung tanging protection meron ng ato yan para sa init ng araw. Yung kanyang payong-payong, the rest wala na. Straight to the point. Ano? Kaya't ingat para po sa lahat ng ating po mga kababayan, mga kasama. Straight to the point. Oras natin sa buong kapuluan, tatak alas 6:41 mga kasama ng umaga. Lipat tayo ng paksa nitong weekend rin sa Cotabato City, mga kasama, ay dumating yung chairman po ng Commission on Election. Bumisita po sa Cotabato City and dito po sa Maguindanao del Norte, mga kasama, para pangunahan itong isinakato parang simulation. Simulation para sa pagboto. In preparation po ito sa upcoming first parliamentary election sa Bangsamoro Region comes sa September. Nasa linyaw natin ang Regional Director ng Bangsamoro Electoral Office para sa dagdag mga information and kumusta so far yung resulta ng simulation kanilang isinagawa. Director Ray Sumali po nasa linyaw natin. Director Ray, magandang umaga. Live po kayo sa DXMY. Sir Erwin Kabilibigan po, sir. Good morning po. Magandang umaga sa iyo dyan, Manager Erwin, and of course, sa lahat ng mga suki na rin tagapakinig. Para maintindihan ng lahat, itong simulation or SIMEX ay ginagawa ito para malaman natin, makita natin at gumagana ang makina para dito sa ating eleksyon come this September 14. Kasama na ang lugar kung saan tayo pagdalausan ang precinct, no? We will identify natin ilang precinct para gawin ang actual na pagbuto, pag-transmit at of course ang pag-canvass. So makita din natin ang connectivity or ang internet, no, para sa kaalaman ng lahat ang internet kung malakas ba. Ngayon nilalagyan din natin ng ating service provider ng connectivity nga, yung Starlink para makatulong sa pag-transmit. Ang pag-transmit ng ating automated counting machine papunta doon sa canvassing Municipal Board of Canvassers at pag-transmit doon sa transparency servers natin at main server ng COMELEC sa Maynila. So nakaset up yan lahat. Yung dito sa Cotabato City, we have six precincts at doon sa Tawi-Tawi we have also 6 precincts na nung pag-open ng polls nung 7 o'clock in the morning, may mga bumoto, 50 po ang bumoto bawat precinct at pagkatapos nag-transmit ang ating automated counting machine. So gumana po lahat. It was a very successful simulation. And of course, mabilis ang pag-transmit ng mga boto from the automated counting machines doon sa ating CCS, yung canvassing machines, and of course sa munisipyo at sa province and doon sa Regional Board of Canvassers. So, binabanggit nyo, successful yung SIMEX na isinakatuparan. Hindi lang pala ito sa Cotabato City, Maguindanao Norte, Director, ginawa? Yes, we have the precincts in Cotabato City and of course sa Sultan Kudarat and doon sa Bungaw sa Tawi-Tawi. Ayun, yung Bungaw, isa ito sa pinakamalayong lugar na po ng Tawi-Tawi, Director, ano ho? Yes, malayo ito. The fact that it's in Tawi-Tawi and it's an island municipality. Then successfully na-transmit to yung resulta ng boto to the main server, Director, sir. Yes, very, very successful. Na-transmit doon sa Maynila, no, sa ating main server, sa COMELEC, and of course yung mga ibang servers doon para sa ating media, sa ating citizen sounds. And of course, na-transmit din dito sa ating Municipal Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers, and the Regional Board of Canvassers. Kung may naging problema man kayo nakita during the SIMEX, ano ito, Director Ray?
Wala talaga. Self-check is very successful. At yung glitches na nakuha. But of course, we foresee naman dahil ilan lamang itong mga precinct na ito na gagamitin during the election. So, in order to attend a glitch, nagdala tayo ng mga technicians doon na mismo sa voting center. We have technicians in the voting centers kung sakali man may mga problema na mangyayari. And of course, meron pa rin tayong technical hub na andyan sa ating mga probinsya. Meron pa ang dalawa na technical hub like in Tawi-Tawi dahil sa mga island ito. At of course, ang pinakamanod doon, we have machines, contingency machines na ilalagay dyan sa mga munisipyo para kung may problema na hindi na talaga ma-solve ng ating mga technicians, gagamit tayo ng bagong makina. Ayun. Usual na pinoproblema kapag automated, in the past experience natin, yung internet signal, pero this time, Starlink, malakas ito. Alam natin, malakas ito. Walang problema. Sa energy, sa kuryente, Director Ray, ano po yung mga intervention na inihahanda na just in case magkaroon ng problema sa kuryente on the election day? Actually, ang ating automated counting machines and of course ating CCS, may mga internal, it's not necessarily internal, may mga battery tayo na naka-atas na doon sa ating makina. Na in case kung mag-brown out, yung gagana yung battery. Ang battery na ito ay may power o may energy na abot sa 3 araw. So, isang araw lang naman or ipagpalagay natin kung sakali mong madali, 2 araw yung paggamit na rin ng ating automated counting machine. But it's quite impossible kasi 7 o'clock in the evening matatapos ng election. Ayun, yung battery natin is good for 3 hours. So, hindi tayo magka-problema kahit mag-brown out man. But of course, coordinations with the energy providers natin ay sinasama natin para maiwasan itong pag-brown out. Ayun. So, base dito sa mga preparation ng Commission on Election, sa mga machine, so far, so good na, Director Ray. Wala na kayo nakikitang mga posibleng problemang lalabas sa araw ng election, sir? Tama ka, Manager Erwin. Handang-handa na po tayo, coordinations with yung pag-identify ng ating electoral boards at may mga lugar na magka-problema tayo dahil sa peace and order. We will also train the ating Philippine National Police para maging special board kung sakali lang. And of course, alam natin na tayo lang for the September 14, 2026 elections, tayo lang ang mag-election dito sa VARM. So, we have enough and sufficient number of peace personnel. Ang ating Philippine National Police, we could always stop personnel from other regions, yung nearby regions, Region 9, Region 12, Region 10, Region 11. Pwede natin magamit. Kaya we have enough. Yung kasundaluhan din, pwede. Marami din. Ang ating Philippine Coast Guard, marami. So, handang-handa tayo. In fact, we had just our command conference for this. Kinausap natin through a meeting yung ating mga peace personnel. So, handang-handa po tayo, Manager. Ayun. Sa kabilang banda, Director Ray, ilang araw, July na, papasok na yung election period. Ano po yung mga panuntunan ng Commission on Election para dito, Director Ray? Yes. And in fact, yung mga lahat ng mga resolutions na ginagamit natin every elections ay magiging epektibo na rin dito sa ating election period. Ang very predominant nito ay yung ating gun ban, bawal magdala ng ng baril outside of our residence kahit may mga permit to carry natin. In the first place, suspended yung permit to carry natin. So bawal yun. And of course, we will be establishing COMELEC checkpoints. COMELEC NSS na establish natin during the election period lamang. And of course, in addition to the existing checkpoints ngayon. So,
warning po sa lahat, no? Kahit may mga election, may mga permit to carry tayo, bawal ang magdala ng baril. Ayun. Director Ray, kami pinagpapasalamat ng marami sa mga information, sir, na ibinahagi po ito sa ating mga tagapakinig. Mensahe po niyo sa sambayan ng Bangsamoro nakikinig po ngayon at nag-aabang para po sa mga updates in preparation po sa first parliamentary election, Director Ray. Go ahead po. Yes, itong September 14, 2026 elections ay magiging parte ng ating history, no? It's a very historical event na makakatulong sa ating mga kanya-kanyang life dito sa BARM and of course sa ating mga karatig na rehiyon. Kaya gawin natin yung responsibility natin, no? Ng mga membro ng Bangsamoro at mga botante. Hindi lamang ang pagboto ang gagawin natin, kundi ang isa sa pinaka-importante na responsibilidad natin ay pagbantay ng every step of the electoral process mula sa pag-campaign, hanggang sa pagboto natin, hanggang sa pag-summarize ng mga boto natin. Sa isip natin, sa puso natin na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat na henerasyon. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Ayun. Director Ray, thank you very much. Good morning po sa inyo. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan, Director Ray Sumalipaw, ang Regional Director ng Bangsamoro Electoral Office. Update natin doon sa simulation na isinakatuparan last Saturday, kung saan mismo yung Chairman ng Commission on Election ang dumating at nanguna ho rito mga kasama. Ayon ho kay Director Ray, successful yung pagdaraos nila ng CIMEX. 6 precincts sa Cotabato City, 6 rin sa bayan ng Sultan Kudarat, and meron din po sa Bungaw, Tawi-Tawi. Straight to the point. And base po sa resulta, wala ko sila nakitang problema. Usually yung problema pag tawag ko nito, pag computerized ay yung transmission ng mga data via internet. Nagkakaroon ng delay dahil mabagal po yung internet connection. Pero this time around, hindi magiging problema ayon po kay Director Ray dahil yung ginamit ay Starlink. Ito na po yung usong mayroon pong malakas na signal. Kahit nasa bundok ka, makakapag-generate ka o meron kang magandang internet connection mga kasama. Like yung ginagamit natin sa ngayon, pag sa syudad lang meron. Pag outside the city, pag hindi abot doon yung internet connection, mobile data yung ginagamit. Kaya yung mobile data ay limited din. Pero sa Starlink, yakang-yaka. Dahil may mga sasakyan na nga po, yung kanila mga sasakyan, may nakakabit ng mga, anong tawag dyan, yung parang satellite dish. Gamit-gamit na ho nila yung Starlink connection mga kasama. Straight to the point. 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa mga radyoman po natin ngayong umaga mga kasama. Unahin natin detalye ho ng balita. Unahin natin mga kasama detalye ng balita, mga grupo ng uluman na nawagan ng pagkakaisa at kapayapaan sa BARM sa gitna ng umiinit na usaping politika. Radyo 1 Jule, di mapalaw sa detalye. DXMY. RMN Report. Tahasang hinihikayat ng mga ulama mula sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region ang lahat na magkaisa at huwag hayaan na mabahira ng politika ang pinagsamahan ng lahat noong panahon ng pakikibaka hanggang sa natamasa ang otonomiya. Sa official statement ng mga ito sa isinagawang Bangsamoro Ulama Summit sa Cotabato City, binigyan din nila ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa, kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa gitna ng mga hamon at pagbabago ng pamunuan sa Bangsamoro Government. Hiling din nila ang patuloy na pagsunod sa mga kasunduang pangkapayapaan at ang pag-iwas sa mga pagkakahati-hati, maging ang pagpapakalat umano ng maling impormasyon sa social media na nagdudulot ng fitna o kalituhan sa publiko. Isa sa mga highlights ng panawagan ng mga ito ang pagsuporta sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP bilang nag-iisang partido ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa huli, hiniling nila maging ang mga Bangsamoro leaders
na bumalik sa kung ano ang laman ng banal na Quran, Hadith at hindi ng personal interest na sanhi ng pagkakawatak-watak upang malampasan ang ganitong uri ng mga hamon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Straight to the point. Samantala sa iba pang mga report, mga kasama, Comelec nanawagan ng maayos at mapayapang pangangampanya bago yung eleksyon sa Bangsamoro Parliament. At Radyoman Daisy Mangod sa detalye. DXMY Tatak RMN Report. Panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa panahon ng kampanya. Ito ang panawagan ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia sa mga taga-suporta ng mga partido politikal bago ang halalan sa Bangsamoro Parliament sa September 14, 2026. Panawagan pa ni Attorney Mutia sa supporters na naway maging mahinahon sa pangangampanya at sana ito ay maging labanan ng magagandang mga plataporma para sa mamamayan at hindi ng armas. Nakatakdang magsimula ang 45 araw na campaign period para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa July 30, 2026. Have to talk to their supporters, kanilang mga leaders, na maging mahinahon sila sa pangampanya. Sana maging ito ay labanan ng plataforma, magandang plataforma para sa Bangsamoro at hindi siya maging marahas or labanan ng armas itong paparating na eleksyon. Nanawagan din si Attorney Mutia sa mga kalahok na Regional Parliamentary Political Parties o RPPPs na manguna sa pagsusulong ng isang mapayapa, maayos at malinis na halalan sa Bangsamoro. Ayon kay Attorney Mutia, mahalagang magsilbing huwaran ang RPPP sa pagsunod sa mga batas at alituntunin sa halalan. Gayon din sa pagpapanatili ng respeto at disiplina sa buong panahon ng kampanya. Sa mga botante naman, panawagan ni Attorney Mutia maging mapagmatyag at agad na iulat sa Comelec ang anumang paglabag na kanilang masasaksihan kaugnay ng halalan. Lalahok ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Kabilang na dyan yung ating mga parties. Panawagan natin sa kanila na sila yung mga manguna para maging mapayapa ang eleksyon. Sumunod sila sa ating mga pinapatupad na mga rules and regulations relating to the Bangsamoro elections. So yung mga butante natin, nanawagan tayo sa kanila na tulungan tayo kung may makita sila na hindi maganda na pangyayari or mga gawain na labag sa ating batas or sa mga pinapatupad natin na mga rules and regulations para sa election, i-report sana nila. Ang tinig ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Straight to the point. Samantala, isa pang report, mga kasama, public consultation naman sa pagbubuo ng trial court sa SGA. Pinangunahan ni Member Parliament Butch Malang, Radyoman Maestro Rahib Bansaw sa detalye. DXMY Tatak RMN Report. Pinangunahan ni Special Geographic Area Administrator MP Boots Malang ang huling stakeholder consultation kaugnay sa proposed Resolution number 753 na naglayong hikayatin ng Kongreso na magtatag ng trial court sa Special Geographic Area sa ilalim ito ng jurisdiksyon ng mga kalapit na hukuman sa BARM. Ayon kay MP Malang, isasama sa committee report ang lahat ng mungkahi mula sa mga konsultasyon na bago iharap sa Bangsamoro Parliament. Iginit din niya ang mga pangunahing pangailangang mapalapit ang serbisyo ng hudikatura sa mga residente sa Isga. Proposed resolution na 753 is bunga ito ng ating patuloy na pakikipagpugnayan sa ating mga kababayan sa NGA. At isa ito nakikita, itong justice system is may problema talaga. Lalo na doon sa mga technicality, sa layo ng kung saan sila nagpupunta, hindi nila alam. Kaya nag-decide tayo, noon pa man umasa tayo ng proposed resolution 753 requesting the Congress of the Philippines na magkaroon dito ng malinaw 40 dito sa special geographic area. At habang wala pa yun, i-allow ng DOJ
or ng Supreme Court na hindi ko muna pansamantala punta ang ating mga kababayan sa meron naman sa Pagalungan at meron naman sa Sultan Kudarat. Sama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban South Attack, Armen. Radyo mo nationwide. Salamat sa detalye ng mga report kay Noraida Dalimbang Dungo ng Nunguan Pikit. Good morning. Randy Satisas, magandang morning. Kay Farids Abdul Rahman Impal ng Upper Tafiran, Kabuntalan, Maguindanao Norte. Good morning. Kay Bailani Kapampangan ng Zamboanga del Sur. Good morning. Sembay Adam ng Tacorong. Hamid Midimbang ng Talayan. Good morning. Dali Labrador. Good morning po. Kay Hamid Midimbang, Mapia-Mapita, Bangsamoro. Straight to the point. Mga kasama, paalam na ho tayo. Today is Monday, 29. Ulitin ko, 29th day of June 2026. Straight. Mga partners natin sa Master Control, Ginoong Danilo Malaran. Sa digital naman, Ginoong Ricardo Eric Madamba Jr. Ating coordinator, Radyoman Maestro Rahib Bansa. Ako yung nakasama, Radyoman Erwin Kamilbigan, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.